Ang isi-share ko sa inyo ngayon guys, yung how to connect impulse relay to 20 volts AC to contactor 24 volts AC stop start single push button, no? Ang ibig sabihin guys, sa madaling sabi, stop start single push button ito. Kaya lang, ang pagkakaiba lang nila kasi yung contactor natin ay 24 volts AC. Tapos ngayon, ang ating impulse relay naman ay to 20 volts. Yun ang pagkakaiba lang nila, no? Hindi magkapareha yung voltahe nila. Yun ang gusto kong ituro sa inyo ngayon. Ngayon guys, gusto kong ipapakita sa inyo yung contactor natin, no? Tanggalin muna natin to. Ayan guys, so kung makikita natin, 24 volts, 50 to 60 Hz. Itong contactor natin, no? Ito na siya, ay 24 volts ito. Para makita ng mga baguhan. Ibalik natin. Tapos ito namang ano natin, ito namang impulse relay natin guys. 250 volts ito guys, kung makikita natin. Kung makikita natin dito, no? Ang ibig sabihin guys, itong coil niya ay 250 volts, no? Tapos itong impulse relay natin guys, i-select natin to sa automatic, no? Huwag natin ilagay dito sa off position. Dapat naka-automatic siya. Para pag gumana ito, kusa niya itong iaangat, no? Pag gumana. Pag mayroong power yung A1 at A2. Tapos, pag may power naman ulit, mamamatay. Kasi pag ganun kasi, open ang contact. Pag ganun, magko-close ang contact niya, no? So, dapat nakalagay sa automatic. Ibalik natin. Yan ang gusto kong ituro sa inyo guys kung paano natin siya ikabit. Ito yung buong diagram niya guys, no? Kung makikita natin dito. Dapat guys, magka-separate yung voltahe nila. Dahil ito ay to 20 volts. Tapos ito naman 24 volts, no? AC. To 50 volts AC, 24 volts AC. So, kailangan natin gamitan natin ng transformer, no? Para sa 24 volts natin. Ang function nito guys ay ganito, no? Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2 or neutral, itong circuit breaker natin, pag i-press natin tong push button guys, mag-close ang contact niya, no? Gumana ang IR natin. Paggana ng impulse relay natin, i-close to ng impulse relay natin, no? Kasi ito yung normally open ng impulse relay natin. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open. Ngayon guys, still pa rin gumana ang magnetic contactor natin, no? Dahil nakalagay sa automatic. Still pa rin na magko-close ito, no? Dahil may power kasi ang 24 volts natin. Pag i-press naman natin to ulit, magko-close naman ang contact nito. Gagana ang impulse relay natin. Mag-open naman ito guys, iti-trip to ng impulse relay natin. Yun kasi ang trabaho ng impulse relay natin, no? Pag trip ngayon, mamamatay ang magnetic contactor natin. Pag bitawan natin tong push button na start button, babalik to sa position na naka-open. Ganun siya, no? Ganun ang function niya guys. So ngayon guys, proceed tayo sa wiring para makita natin kung paano natin wawiringan, no? Ito yung circuit breaker natin, no? Ito na siya. Ito yung IR natin, impulse relay. Ito na siya. Transformer natin, step down. Ito na siya. Magnetic contactor natin, ito na siya, no? Overload, normally close, 95-96, ito na siya, no? Tapos, ito naman yung normally open ng impulse relay natin, 3 and 4. So, dito, 3 at saka 4, no? Dito. So, ngayon guys, ang una nating wawiringan, ang line 1, no? Papunta ngayon sa push button natin, no? Dito guys, mayroon na akong nilagay sa push button natin, no? Dalawang wire. Bali, ito siya. Papunta dito sa line 1 ng circuit breaker natin sa load side. Yung isa naman papunta sa A1 ng impulse relay natin, no?
Unahin muna natin tong sa isang push button papunta sa line 1 natin sa load side, no? Dito natin ilagay. Itong dalawang wire guys, kahit magkabaliktad, walang problema. So, walang problema ito. So, dito natin ilagay, no? Ang isa namang wire sa start push button natin, ito kasi yung start push button natin, no? Ito na siya. Ikabit natin sa A1 ng impulse relay natin, no? Bali dito natin ilagay. Dito natin ilagay, no? Ang kasunod naman yan, ang A2 naman ng impulse relay natin, ilagay naman natin sa line 2 or neutral. Dito natin ilagay, no? Ibig sabihin yan, galing dito, papunta ngayon dito. Higpitan natin. Okay na tayo dito guys, no? Ang kasunod naman yan, sa transformer naman natin, no? Maglagay tayo ng power supply sa transformer sa 220 volts, no? Ang 220 volts natin dito ay 0, 1. So, ibig sabihin, 0 at saka 1, ito yung 220 volts natin, no? Sa primary. So, ilagay natin dito sa 0 at saka 1. Ibig sabihin, galing dito sa line 1, ilagay natin sa transformer na 0 at saka 1, no? Tapos ilagay natin to sa 0 guys, no? Dito natin ilagay. Ang kasunod naman yan, dito naman, no? Sa line 2 natin, sa load side, papunta naman dito sa number 1, no? Galing dito, papunta ngayon dito. Ito yun para sa power supply natin guys, no? Dapat guys, nakapatay yung circuit breaker natin bago tayo mag-proceed ng wiring para hindi tayo makuryente. Lagay natin dito. Tapos ilagay natin to sa number 1, no? Ang kasunod naman yan guys, dahil 24 volts yung contactor natin, ilagay natin sa 0 volts, no? Ang 0 volts natin ay 11. So, ilagay natin sa 11, no? Papunta ngayon sa IR natin, normally open sa number 3. Galing dito, papunta ngayon dito, no? Tapos, ang sunod niyan, guys, ay sa number 4, no? Number 4 ng normally open natin sa impulse relay. Papunta naman ngayon sa A1 natin ng magnetic contactor, no? Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no? Tapos, ang kasunod naman yan, guys, ilagay natin dito ang A2, ilagay natin sa 95, no? Sa overload natin. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no? Sa 95. Dito pala itong ano guys, sorry. Dito pala ang A1 natin, no? Dito pala natin to ilagay. Galing sa impulse relay, normally open sa number 4. Dito sa number 4, papunta ngayon sa A1 ng magnetic contactor natin. Ito pala yung A1 natin guys. Dito natin ikabit, no? Dito natin ikabit. Ganun pala siya. Ang A2 naman sa 95 dito at saka dito, no? Ang kasunod naman yan guys, dito naman sa 96, papunta ngayon dito, no? Sa transformer natin. Ilagay muna natin dito sa 96. Ang sa 24 volts natin guys ay number 14. Ito siya, no? 11 at saka 14. 11 at saka 14. Dito natin ilagay at saka dito. Ngayon guys, tapos na tayo sa wiring. I-arrange lang muna natin tong cable. Try natin i-on. Try natin ngayon i-on ito. Yan, gumana yung ano, no, contactor natin. Ito siya guys, single push button lang itong ginamit natin, no.
Dito na tayo mag-off, dito na rin tayo mag-on, no? Off natin. Yan. Start natin ulit. Yan, nag-on ang contactor natin. Press natin ulit, mamamatay. Start natin ulit, guys. Tingnan natin. Yan, gumana ang contactor natin, no? Press natin ulit. Yan, namamatay. Ang impulse relay natin, guys, ay to 20 volts, no? Tapos ito namang contactor natin ay 24 volts. So hindi natin dapat isabay ang connection, dapat magkaiba, no? Gumamit tayo ng transformer, step down, para mapagana natin tong contactor natin, itong magnetic contactor natin na 24 volts. Try natin i-on. Gumana, off, on, off. Sana nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.